Marikina, tas dediretso pa yung Pasig kung saan mababaputi, ano rin yan. So, that is one of the best way, yung linisin yung ilog, tanggalin yung buhangin na nandyan, yung mga putek, yung mga lupa, para mas lumalim yung ilog. At the same time, yung basura, no, dahil sa kawalan ng mga tao ng disiplina, doon na pupunta talaga sa mga ilog natin. So, tuloy-tuloy na yan hanggang doon sa Ilog Pasig. So, dapat sa Ilog Pasig din, sa iba't ibang parte ng mga ilog dito sa Pilipinas, nililinis talaga yung literal. So, yung mga besh, yung aking, ngayon, yung aking verse, gawa ko lang to. Sinearch ko siya sa Bible, yung mga verses na yan. At the same time, inano ko siya, tinugma ko sa panahon, sa weather ngayon. So, as I titled it, your prayers and faith matters. 'Di ba? Kahit ano namang kahit anong dilubyo ng panahon na papasok sa Pilipinas, nagma-matter pa rin 'yun sa prayers and faith mo. Meron naman kasi ibang nagpe-pray na walang faith. Kaya minsan hindi umi-effect. So, dapat may kasamang tiwala, 101% na ibibigay mo yung tiwala mo sa Diyos para mangyari yung gusto mo, matupad yung pinagdadasal mo. So, according dito sa Psalm 148 verse 8, lightning, hail, snow clouds, and a powerful wind do what God says. So, madalas mga besh, hindi nyo ba napapansin? Kaya malakas yung mga bagyo na binibigay sa atin ng Diyos kasi meron siyang gustong iparating sa atin na hindi natin makuha-kuha. Taon-taon na lang tayo binibigyan ng bagyo, hindi natin makukuha. Hindi lang bagyo actually yung binibigay sa atin, El Nino. Para na lang, natatandaan niyo yung kwento ni Parao. Yung free my people, sabi niya ng ganun. Tapos ayaw niyang pakawalan yung mga tao. So pinadalhan siya ng Diyos ng iba't ibang klaseng sakuna. Pero ayaw niya pa rin sumunod. Hanggang kinuha na yung anak niyang lalaki na panganay. Sa kanya lang pinakawalan yung mga tao. Pero nagbago pa rin yung isip niya, diba? Sa bandang huli. Kaya maraming namatay. Diba? Yung nagbukas yung nahati yung dagat. Dinaan niya yung mga kawal niya doon. Ang daming namatay. Kasi ganun tayo ka-greedy literal. Ganun tayo kasakim. Ayaw man natin tanggapin pag hinaina na tayo ng investor ng pera na dyan, sobrang laki. Ang dami mong makukuhang kickback, nakakalimutan mo na yung salitaan ng Diyos. Nakakalimutan mo na yung pangako at sinumpaan mo sa bayan para maglingkod ng tama. Kasi pera na yan. Bilyon-bilyon na pwedeng ibigay sa'yo, bilyon-bilyon na ang kickback mo dyan. Hindi ko lang ito sinasabi sa pangmalakihang mga tao, but then, sa maliit na tao din, kahit simpleng tao ka lang. Kapag hindi mo ginagawa ng tama, yung trabaho mo, gumagawa ka ng masama kahit sa maliit na bagay, same lang din yun. Kasalanan pa din. Tama, mali. So, pero balik tayo dito sa mga beshi, no? Yung lightning hail pala is very severe. Nakakatakot. Tipong pag tumama siya ng ganun, mawawasak yung buong paligid. Severe na klase ng ng thunders, parang kidlat. Naalala ko dati sa Ampid. Hindi ko alam kung anong signal yon. Siya, natamaan yung puno namin ng puno ng saging. Sunog. I think this lightning hail, mas malakas siya doon. Kasi severe. Kaya sunugin yung buong bayan kapag ginusto niya. So, ganun yung ibig sabihin nung, tapos yung marami, sa ibang bansa naman, yung snow, yung clouds, tapos yung malakas na hangin. Alam nyo ba na may bagyo na, tinatawag na Palo? Pero wala naman siya dito sa atin, no? Nasa labas siya ng, yung buntot niya lang yung tumatama sa atin, kaya meron tayong tinatawag na habagat. So, ayun siya mga besh. Kasi sobrang lakas niya. But then, dahil maraming nagpipray, maraming nagtitiwala sa Diyos ngayon to be compared. Dati, hindi na siya ganun. Pansin nyo ba yung panahon? Maganda yung weather, may mga araw na, marami na nagpipray, lalo na yung mga bata. Kasi nakapagtanim na tayo. Most of yung mga
ano ngayon, mga bata ngayon may cellphone na. 'Di ba? Marunong na silang manood kung anong gusto nilang manood. Siyempre, may ibang di magulang na pinapakita nila sa mga bata kung ano yung mga dapat panoorin. At alam na rin nila yan, marunong na sila mag-chismis. Literal. Yung mga bata, yun, katulad yung nakausap ko kahapon na bata. Yung mga sabi ng tropa ko, ganito. So, nakakatuwa, di ba? At his age, na hindi ko alam, siguro mga nasa grade 1 siya, grade 2, ganun. Eh, meron na din silang chismis, mga ganun. Di ba? So, mga beshi, no, dahil sa araw, beshi, na-evaporate kasi yan. So, isang mabilisang paraan para yung iba't ibang parte na basa sa Pilipinas na matutuyo yan, like yung mga baha, mababawasan at least dahil sa araw. So, ganun siya mga beshi. Sabi dito sa Matthew 8:26, Jesus calmed the wind and the waves with a simple command, showing power over nature. Matthew 8:26 to, pwede nyong basahin, pwede nyong isulat. Nakalagay naman dyan, pwede nyong basahin. Jesus calmed the wind and the waves with a simple command, showing power over nature. Kasi sa kanya naman to lahat, ang buong daigdig sa kanya to. So meron siyang kakayahan, meron siyang kapangyarihan, tigilin at ipahinto kung gusto niya at ituloy kung gusto niya. It depends on us. Diba? Kung paano tayo magtiwala sa kanya, kung paano natin ibibigay yung tiwala and buong faith natin sa Diyos. So, ganun siya mga beshi. Dahil mas marami nang nagpipray, kinokontrol niya na ang weather. Kinokontrol niya yung typhoon. Kasi nagpipray ka na. Ganun siya mga beshi. Pansinin mo yung nakaraan. Di ba? Konti lang nagbibigay ng tiwala sa Diyos, kaya binuhos niya. Ngayon, kahit papano meron na. May narinig nga akong bata na nagsabi na, in Jesus' name. Alam niya na gamitin yung in Jesus' name para proteksyonan siya. Marami din akong nararamdaman in my area, mga beshi, na nagpipray sila at may tiwala sila kay God. Literal yan. Kaya mas malakas ang chance na if may pumasok man na susunod na bagyo, hindi tayo mapupuruhan. Kasi huminto siya. Hindi siya tuloy-tuloy. Nagkaroon ng chance yung araw na lumabas. Actually mga beshi, may next na bagyo, dalawa pa nga eh. Yung una isineneng daw. Pero binabantayan pa yun ng Pag-asa. Kung matutuloy, kung magiging malakas na bagyo ba siya o hindi. Kung darating ba siya next week o sa susunod na araw, yung Pag-asa po yung nakakaalam. So, ayon sa Pag-asa, may 3 bagyo ngayong August. Mabubuo ngayong August. Pero sabi ng mga yon ay, sabi nga, diba, prayers and faith really matters. It's up to you. Kung matutuloy ba yung bagyo na yan, it's up to you, everyone. Kung hanggang saan ka dadali ng prayers and faith mo. Kung matutuloy ba si Neneng pumasok sa Pilipinas, it's up to you. So, ngayong August 11 daw. August 11, di ba ngayon? So, hanggang sa 23. Sabi, ang tropical storm ay isang klase ng bagyong, yun nga, yung Paylo. Paylo, yung sinasabi na mataan ng Pag-asa na may 3,000 kilometers east northern Luzon, 75 km per hour and 90 km per hour ang bugso. Sobrang lakas nito mga beshi. Pero, ang good news, wala siya dito sa Pilipinas. Nasa Pacific Ocean na siya. Kaso yung buntot niya, dumadaan sa bansa natin, yung tinatawag na habagat. Yun yung napupunta sa atin. So, ito gumagalaw papalayo papuntang Pacific Ocean.
gumagalaw pa eastward, wag daw tayo kabahan. Dahil we have faith and we need to pray. Kasi, sabi nga, di ba, dun sa Psalm 148, lightning, hail, snow clouds, and powerful wind do what God says. Sumunod ka sa Diyos kung ayaw mong ibalik niya yung bagyo dito. May bagyong Neneng, oh. Yung Pelo na yan, ganun siya kabilis. Daw papalayo na siya pero may habagat pa din. Yung buntot na sa atin, oh. Kinakabahan ka ba mga beshi? Pray. Have faith. Hindi nyo ba napapansin bakit nainggit sa atin ang ibang bansa? Kasi madasali ng mga Pilipino to be compared sa kanila. Kaya lang, syempre, dahil nahahaluan na tayo ng mga ibang lahi na pumupunta dito, na-adapt natin yung kultura nila na hindi natin dapat ginagawa. Okay lang na bisitahin tayo ng mga ng mga ibang lahi, pero wag nating kakalimutan yung ating pagkatao, na which is nakakalimutan natin literal. 'Di ba, inaano ng tourism 'yan na para dayuhin tayo ng mga iba't ibang lahi. Tapos yung ibang lahi pupunta dito mag-aasawa ng Pilipina, mga something like that. Even sa lalaki mag-aasawa ng mga Pilipino. Siyempre, may mga kaibigan yan, may pamilya yan. So, na-adapt natin yung kultura nila na hindi maganda. Hindi naman po sa pag-aano sa ibang lahi, Pero yan yung totoo. So, according dito sa Job 28, verse 25 to 27, sabi, God gives way to the wind, measure the waters, and sets a limit for the rain. So, ang Diyos ang tanging may kakayahan kung ilang libong ulan ba ibabagsak niya, gaano ba kalahas. Siyang magde-decide. Kaya nga sinasabi ko, your prayers and faith matters. Siyempre, lalambingin mo yung Diyos, ayaw mong bahain ka. Siyempre, hindi rin siya makukuha nung isang pray mo lang, ibibigay. Kahit naman sa nanay natin, mga beshi, di ba? Yung lalambingin ka ng anak mo, tapos alam mo naman yung motibo niya na peke, ibibigay mo ba? Siyempre, hindi. Alam mo naman makakasama sa kanya, ibibigay mo ba? Siyempre, hindi. So, anong motive? Alam ng Diyos yung puso natin, mga beshi. Alam ng Diyos kung ano ang tunay nating motibo. Kaya I'm asking you na maging totoo ka pagdating sa Diyos. Kasi hindi siya nagbibiro. Kaya di ba niyo napapansin? Taon-taon na lang. At ang bagyo hanggang December. Birthday ko nga umuulan eh. Parang nung birthday ko may bagyo. Kasi there's something wrong sa atin. Nakalimutan na natin magsimba, may bagyo lang. Hindi naman ganun kalaki. Daming simbahan dyan sa labas, oh. Diyan sa Nangka, ang daming simbahan, nilang simbahan. Yan, dito nga, may simbahan din dito. Hindi nyo mabisita. Pero, ang bilis nyo sa Superman, Spider-Man, no? Nakapila sa Spider-Man, ang galing. I'm not saying you're not allowed to watch those cinemas, those movies. But at least, unahin nyo yung pag-alala sa Diyos kasi siya yung may hawak ng buhay mo. Diba? Kahit sa ibang bansa din, sa ibang lahi, unahin mo yung Diyos. Unahin mo siya.
Kasi for sure sa kanila din, merong mga ganitong sakuna, mas malala pa nga eh. Kaya minsan, di ba, sa Japan, grabe yung nangyari. Halos buong bahay nila, building nila, nawala lahat. Saan pa? Hong Kong. Marami pa, Vietnam. Iba't ibang lugar, mga beshi. Alam niyo yung kailan lang, di ba? Yung may nagmock sa pangalan ni Jesus. Saan yun? Sa Hollywood? Ano nangyari? Sunog. Nagpaulan ang Diyos ng apoy. Gusto niyo mangyari yun dito sa Pilipinas? Lightning hail, oh. Pinakasibir na kidlat. Pag tumama yan dito, light material yung mga bahay natin, tunaw tayo. Literal. Matutulad tayo sa Hollywood. Naturilang Hollywood sila. Na? Pinagsalitaan nila yung pangalan ng Diyos. Minura nila si God. Si Jesus, minura nila. Kailan ba yun? Kailan yun? 2004? Kung alam nyo po yun, yung pwede nyo tingnan sa YouTube dun sa mga hindi nakakaalam. Actually, kanina ko lang ginawa ito. Sinearch ko lang siya kanina. Sabi daw, pero ang dapat bantayan sa ngayon ay ang habagat na may 100 to 200 millimeter per hour o pwedeng masigit pa. Pag sinabi kasi yung number na yung 100 to 200 millimeter, yun yung bilis ng pagbagsak nung pwedeng hangin, pwedeng ulan. Diba, napansin nyo ngayon, paputol-putol. Pero wag daw tayong sabi sa Pag-asa to kasi pinanood ko ng ilang beses yung Pag-asa eh. I think pinost ko siya dun sa isa kong account para mapanood nyo din. So, per hour ito mga beshi, so ganun siya kabilis. So, pwedeng mas lumakas pa siya. Pwedeng mas higit pa. Lalo na yung mga nasa bundok. Ay, eto may sasabihin pala ako mga beshi, no? 'Di ba? Nagkakaroon ng pagputol ng puno sa kabundukan kasi yung bundok na yan yung nagiging harang dito sa atin. Yung sa Montalban na yan, bundok na yan, yung 'di ba ginagawang subdivision yan as nakikita ko kasi. Tapos parang may nag-o-offer na itong bagong pabahay ni ganito, ganyan. Come to think of it, kung yan ang magiging harang sa mga tao, diyan humahampas una yung bagyo. Isipin mo, nakatira ka doon, hinampas ka ng bagyo, lusaw yung bahay mo. Durog. Diba? Lalo na kung palaging umuulan, syempre lalambot yung lupa niyan. Kapag katuloy-tuloy yung ulan, anong mangyari sa bahay mo? Kasi may napanood na ako ng gano'n. Nagkaroon ng landslide. Yung bahay nila talagang as in lumubog. Nawala. Isipin mo, nandun ka sa bundok. Wala nang puno, bahay mo na lang. Tapos tuloy-tuloy yung bagyo. Yan yung pangharang eh. Tapos nandun ka nakatira. Ouch. Nilagay ng Diyos yung bundok na yan, mga kabundukan na yan, para proteksyonan tayo sa iba't ibang klase ng bagyo. Pero sinisira mo, kinakari mo. Diba? Kung sino ka man. Yung mga puno na yan. Proteksyon natin yan. Pero ang daming illegal logging. Isipin mo lang dyan, yung mga pinatayo mong bahay, no? Kasi syempre, greedy ka. Tapos dumating yung signal number 10. Tumama sa Pilipinas. Hindi natin masasabi ang panahon, mga besya. Lalo na pag nagalit ng gusto ang Diyos sa atin. Anong mangyayari sa mga nakatira sa bundok? Na yung bundok na yun as protection ng mga taong nandito sa baba. Siguradong magkakaroon ng landslide, siguradong maraming mamamatay. Naisip nyo ba yun? Pinag-aralan nyo bang maigi yan?
O basta lang kayo nasuhulan kasi maraming pera. Iba pag gumanti ang nature, mga beshi. Wala kang kawala. Baha pa nga lang eh. Ito pa nga lang, anong signal pa lang to. Bumabaha ng iba't ibang parte ng ng Pilipinas. Stop to think of that, mga beshi, no? Pwede masigit pa, lalo na kung may mga kasamang thunderstorm. Alam niyo yung thunderstorm? Kung nasa paligid ka ng mountainous terrain, mataas ang rainfall prone, dapat mag-ingat daw. Kaya nga, your prayers and faith really matters. Wala kang choice, putol na eh. Marami nang naputol na puno sa bundok. Kailangan mo ipag-pray yung mga nasa posisyon na yan kasi minsan nakakalimutan nila ang Diyos, literal. Ipag-pray natin sila, mga beshi, para magkaroon sila ng concern sa mga tao. Kasi for sure, walang nagpipray sa kanya, baka tayo ang kailangan nila. Sabi pa dito, based on Pag-asa, 100 to 200 millimeters, mga lugar na kailangang maghanda at mag-ingat. Eto, may 3 lugar, mga beshi, ang laging delikado. Every year yan. Siyempre, hindi naman pwede, palagi na lang delikado. Anong dapat gawin? Anong solusyon? Hindi lang to, about sa mga 3 lugar, sa atin din, di ba? O sige, kung gusto nyo tanggalin yung mga puno dyan sa kabundukan, anong dapat ipalit? Anong dapat pwedeng ilagay? Siyempre, kailangan yung solusyonan yan. Hindi naman pwede taon-taon, buwan-buwan, ganito yung mangyayari sa atin, ha? Anong dapat gawin? So, sabi, meron kailangan maghanda at mag-ingat. Una, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. Bakit? Bakit itong 3 lugar na to palagi na lang? Literal, sobrang lala ng mga nangyayari sa kanila. Tubo compare sa atin na merong mga nakaharang na bundok. May maraming puno. Sila yung pinakamalala daw. Bakit kaya? So, na-curious ako, mga beshi, no, sinerch ko siya kung bakit. Pero mamaya ko ipapakita sa inyo. So, itong mga lugar na to, pwede magkaroon ng landslide, pag-apaw ng mga ilog, magkakaroon ng mga baha at flash flood. Nakita nyo ba yung binggit? Grabe, no? Akala ko nga AI yun eh, pero totoo pala yun. Literal. Bakit kaya? Kumusta ang mga nila? Ang mga kabundukan nila? Kamusta ang mga puno? Nandun pa ba? O pinutol na din? O baka yung mga tao doon nawawala na ng tiwala sa Diyos, na nawawala na ng faith. Nagre-rely na sa sarili nilang strength. Nakalimutan na rin nila ang Diyos. Kasi pwede din yun. Pwede rin yun ang maging dahilan. Kaya binibigyan ka ng Diyos ng ganitong klaseng sakuna. Kasi may nawala na sa lugar na yun, nawalan ka na ng tiwala. Nawalan ka na ng faith. Pwede yun, mga beshi. So sabi dito, kapag may flash flood, huwag antayin na pumasok ang tubig bago lumikas. O kaya bago mangyari ito, mga beshi, panatilihing magdasal. Maging handa. So, ihanda rin ninyo yung mga inyong emergency kit. Ang emergency kit, mga beshi, hindi lang yan hinahanda pag may lindol. Pati sa bagyo, lahat ng sakuna, dapat may emergency kit ka.
Tapos yung mga documents mo, yung mga ganun, nilalagay mo sa plastic, tapos nilalagay mo sa parte na sa tingin mo hindi abot ng baha or ilipat mo ng lugar. Like, passport, nasa mga importante na hindi pwedeng mabasa. Kasi yung sa akin, nabasa ng ulan eh. Yung documents ko na binayaran ko na yung clay, eto si Ma'am Yoli. Yung nabasa yung mga ibang documents ko. So, hindi ko alam kung paano yun. Inabayaran ko na yung buong equity nun. Siyempre, no, pinaghirapan ko yun, mga beshi. So, paano kaya yun? Sayang yun kung tutuusin. Parang namigay lang ako ng pera sa ganitong klase ng housing, tapos naglaho yung pera ko. Kasi yung lugar dun sa pati issue nakatayo, mga beshi. Nakita ko eh, nung umulan, nung bumagyo, yung alam niyo yung tubig, lumusot dun sa bintana at saka sa pintuan. So, paano ako titira dun? Mamamatay kami dun. Maliit pa yung mga anak ko, hindi kami marunong lumangoy. Diba? Kasi for sure yung drainage doon, hindi maayos sa kalsada pa nga. Makikita mo na ngayon eh. Taon-taon yung ganyan baha. Dito pag yung tricycle doon, umaabot sa ng tricycle yung sisira yung makina nun. So, dapat i-safety nyo daw yung mga documents na hindi pwedeng mabasa ng ulan. So, sabi sa Jeremiah 10:13, when God speaks, water roars in the heaven, mist rises, and lightning brings the rain. Yun nga. Si God yung lahat nagde-decide. Dine-decide niya kung ibabagsak niya ba yan lahat. Kapag kumulog na yung langit, naririnig nyo ba? Kung minsan kumukulog yung langit, no? Yung thunder, yung kinakausap tayo ni God niyan, mga beshi. Magdadasal ka ba o magdadasal ka? Wala kang choice. Ibibigay mo ba yung faith mo sa akin o hindi? Ilulubog ko yung lugar mo. Your faith really matters. You have to listen to Him. You have to pray. Para hindi niya ibagsak yung malakas na ulan o hindi niya ibalik dito yung mga habagat na yan. Sabi dito, meron nang tinatawag na may scattered rains. Ito naman scattered rains and thunderstorm. Nasa 50 to 100 mm lang siya. Pero wag niyong maliitin yung 50 to 100 mm kasi nagkukos din siya ng baha. Kasama tayo doon yung Rizal. So, pagkalat-kalat na pag-ulan, ito ang mga lugar na dapat mag-ingat. Yung Metro Manila, Pampanga, Benguet, La Union, Pangasinan, Bulacan, Cavite, Batangas. So, ito yung mga mabilisang pagbaha ng kalsada. So, kapag puno na yung drainage, mabasura na, 'di ba? Most of the time, maraming nagtitinda diyan, no? Yung mga palengke sa Commonwealth, saan pa. Basta marami ako nakikitang palengke diyan eh. Pag nagbabiyahe ako. So, minsan nanonood, may pinapanood din, may susundan kasi akong vlogger na nangangalay siya ng basura, no, dito. Ang daming basura, literal, bundok-bundok. So, isipin niyo yun, imposible na walang mahulog dun sa drainage. Imposible. Kasi may mga butas yun yung bawat, 'di ba, kalsada. Para dun sa tubig. Imposible walang mahulog dun. So, kailangan linisin yun. So, meron daw tayong mag-ingat sa mabilisang pagbaha ng kalsada, lalo na kapag tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ulan. Kaya, your prayers and faith really matters. Kontrolado ng Diyos, mga beshi. Siya yung may-ari ng buong mundo. So, nasa sayo. Kung magtitiwala ka ba, kung magdadasal ka ba, o hindi. Tingnan nyo, may namatay. Naluno, di ba? Saan yun? Saan lugar yun? Rodriguez. Hindi pwedeng sabihin nyo na panahon, oras niya na yun. Hindi nyo pwedeng sabihin. Aksidente yun eh. Ang aksidente, pwedeng ginusto ng Diyos o pwedeng nagkaroon ng error
sa kapabayaan. Pwede yan. Parang nagsaksa ka ng charger, tapos natulog ka. May nakita kong ganun eh. Nilagay niya sa dibdib niya yung cellphone niya. So, nag-overheat dahil pwedeng peke yung charger or pwedeng sobrang init. Pumutok ngayon, namatay yung bata. Saan ang tawag doon? Kapabayaan. Hindi hindi yun God's will, hindi. Nang ganong klaseng kamatayan, God's will, hindi gagawin ng Diyos yun sa'yo. Bakit mo hinayaang mag-cellphone yung anak mo ng hanggang katagal ng oras? Diba dapat 1 hour lang? Bakit mo hinayaang nakababad yung cellphone sa kanya? Diba? Kaya sabi dito mga besh, balik tayo dun sa bagyo. Kaya mahalaga daw yung localized monitoring. Yung ginagawa minsan narinig akong helicopter sa taas. So, yan yung mga nagche-check ng baha. Yung mga umiikot na mga barangay tanod, umiikot na sila yung mga nagche-check kung kamusta na ba yung lugar dyan, umapaw na ba, mga ganyan. Kaya may nagbabalita din minsan kasi sila din yung naghahatid kung ano bang kailangan ng lugar na to, kailangan bang di ba? Para malaman din ng mga ibang lugar na, kunyari, dadaan ka sa lugar na yon sobrang baha pala doon. So, hindi ka na dadaan kasi alam mo na. Di ba? Kailangan siyang i-monitor hanggat hindi nakakalis tuluyan ng bagyo. Or, di ba sabi nga may darating na bagong 2 bagyo. So ngayon balik tayo dun sa 3 lugar na madalas na may pinakamalakas na laging sinasapol ng bagyo. Sinasapol ng habagat, laging nahahampas. 'Di ba? Yun yung Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bakit kaya mga beshi? Sabi dito, sa Zambales kasi, palaging may matinding sakuna dahil nakaharap ito sa kanlurang dagat ng Pilipinas, kung saan direktang sumasalpok ang habagat at mga bagyo. So kapag padaan sa Pacific, yung itong 3 na to, na lugar na to, yung Zambales, Bataan at saka Occidental Mindoro, ito yung unang yung buntot ng bagyo sa kanila mismo sumasapol kasi nasa kanlurang nasa dagat kanlurang ng Pilipinas. Tas walang harang. Wala silang mga bundok na nakapalibot. Tapos tayo may bundok nilagay ng Diyos diyan sa Montalban. Tapos kinakwari. Tas pinapatag kasi pinapatayo ng subdivision. Eto wala. Sorry, nagagalit ako. Gusto ko lang kayo gisingin mga beshi. Etong 3 lugar na to, wala silang protection. Naka-design sila ng ganun. Yung Bataan, yung Zambales, na laging libu-libong mga tao ang napapahamak tuwing may bagyo na malakas. Yung Bataan, madalas sapol ng unos o bagyo. Ang Bataan dahil sa lokasyon nito. So, itong 3 lugar na to dahil sa lokasyon kung saan sila nakalagay. Lagi silang katabi ng dagat. So, pag nagkakaroon ng tidal wave o yung pinakamalakas na wave, doon humahampas sa lugar na to. Sa 3 lugar na to. Sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So, anong dapat gawin? Dapat may solusyon. Hindi hayaan mo na ganun lang yun. Papabayaan mo na lang. Sino ba mayor dyan? Sino bang humahawak dyan? So, sa madalas sapol ng unos o bagyo ang Bataan dahil sa lokasyon nito sa kanlurang bahagi ng gitnang Luzon na nakaharap sa dagat ng kanlurang Pilipinas.
So, direktang sumasalubong ito sa mga bagyong galing sa karagatang Pasipiko at pinapalakas ng hanging habagat. Come to think of that. Ilang taon na ba nangyayari to? May solusyon na ba yan? Napalagyan na ba ng seawall yan? Ng matibay na seawall na kaya yung signal number 10 na bagyo? Hindi naman kasi pwede mga beshi, taon-taon na lang. Mag-e-evacuate ka. Tapos yung evacuation center mo, sikip-sikip. Hindi rin kaya yung bagyo. Dapat pag magpapatayo ka ng evacuation center, dapat kaya din yung mga habagat na yan. Dapat separated yan, hindi yan sa school. May sariling lugar yan. Hindi dapat ang mga pamilya nasa school. Kasi para yan sa sa paaralan. Para sa mga estudyante. Dapat may bukod na lugar. Tapos yung mga nanay pupunta sa school maglilinis. Dapat nakaseparate. At saka dapat matibay. Kaya yung hagupit ng bagyo. So sa Occidental Mindoro naman ay madalas tamaan din ng bagyo kasi silang tatlo ito. Dahil sa lokasyon. Naapektuhan ng masungit na panahon dahil sa lokasyon kung saan bukas ito sa dagat kanlurang Pilipinas. Puro dagat kanlurang Pilipinas. At direktang nasasalo ang hanging habagat at mga bagyong tumatawid sa Pacific Ocean. Kaya yung buntot niyan, diba? Kaya your faith and your prayer really matters. Paano? Hindi mo lang ipagpipray yung sarili mo kaligtasan. Ipagpray mo yung mga taong humahawak ng lugar nyo. Para sila magkaroon sila ng wisdom at magtrabaho sila ng malinis at mag-provide ng seawall na kaya ang signal number 10 na bagyo. Pinagpiprayan mga beshi. Pinagpipray yung mga tao dyan, yung mayor, yung vice mayor, lahat ng mga nandyan pinagpiprayan. Mga tao din yan, natutukso. Yan yung dapat nating matutunan, ipagpray sila. Your prayers and your faith really matters. Magkaroon ka din ng concern. Kung gusto mo maging maayos yung buhay mo, magkaroon ka ng concern sa ibang tao. Hindi yung sarili mo lang yung concern ko. Feel ko, ako. Paano naman siya? Kahit aaway mo, kailangan mo ipag-pray. Mamaya gawin ka ng masama niya. Ipag-pray mo. So, ito daw, yung tatlong ito, walang malalaking kalayaan o bundok na sumasangga sa lakas ng hangin o alon mula sa dagat. Kasi katabi sila ng dagat, literal. So, kapag nagkaroon ng wave na malakas, hahampas sa kanila lahat yon. So, kailan lang yung Sambales, no? Libu-libong tao yung lumikas. Taon-taon na lang. Buwan-buwan na lang pag may bagyo, lilikas. Anong dapat pwedeng gawin? I'm not talking only to this three places na sobrang delikado. I'm also talking to each of us. Sa tingin nyo, sasapat na yung dike dito? What if nagpakawala yung lahat sabay-sabay ng mga dam? Aapaw pa rin. Tama mali? Dapat mas mataas yung dike. So sabi daw ang solusyon, siniresearch ko, anong pwedeng solusyon? Anong pwedeng gawin? So, ang solusyon daw, matibay na infrastruktura, proteksyon sa kalikasan, at kahandaan ng komunidad. So, kaya ako sinasabi to educate kayong lahat kung anong dapat gawin.
Para alam nyo din, para kahit bata alam niya din na kailangan, ito pa lang dapat gawin. Kailangan ko din pala ipag-pray yung ganito. Kailangan malaman ng mga tao kung anong nangyayari literal. Kung anong galawan literal. Sabi daw, una, pagpapatibay ng structural defense. Yun daw yung una. Pagpapagawa ng seawall. Siyempre, pag sa dagat, 'di ba? Pag walang mga bundok diyan, ganun talaga hahampasin talaga sila. Kaya ang dapat diyan, pagpagawa ng matibay na seawall, kung pwede mas mataas, para pag hinampas man niya ng wave, hindi siya mapupunta direkta dun sa mga tao, dun siya hahampas sa seawall. Tama, mali? Magtayo ng mga harang sa mga baybayin para mapigilan ang storm surge at malaking alon. Yun ang kailangan. Doon sa mga tabing dagat, doon sa Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro, dapat magpagawa dyan ng malaking seawall, mataas na seawall. Yung matibay, hindi yung tinurakot. Yung kaya yung signal number 10. Siyempre, kung maglalagay ka na rin naman, dapat yung pangmatagalan na. Natatandaan nyo ba yung mga, noong unang panahon, yung mga, di ba sinakop tayo ng mga Espanyol? Di ba nagpapagawa sila ng tulay? Mga buhay pa yung tulay hanggang ngayon, mga beshi. Bakit kaya? Anong nilagay nila doon? Bakit hindi natin gayahin para ilagay natin sa seawall natin ng Pilipinas? Yung mga simbahan na luma dyan, na buhay pa, na sobrang tagal na panahon, 19 kopong-kopong pa tinayo, buhay pa. Ilang bagyo na at ilang lindo lang dumaan, nakatayo pa rin. Bakit hindi ganyan yung ilagay natin sa ating seawall? Bakit hindi ganyan? Diba, mga Rashi? Nakapang-init kayo ng ulo. Joke lang. Have faith. Huwag na mag-pray. Pag-pray natin yung mga humahawak sa atin. Yan yung tanging magagawa natin. Hindi natin kailangan gamitan ng dahas. Hindi natin kailangan alam niyo yun? I don't know what's the point. Pero, I know meron din naman kayong gustong ipaglaban. Yung prayer virgin. Ang bulo lang ako eh. Yun, pwede yun. Ipag-pray nyo. Kahit sa mga bahay nyo, ipag-pray nyo araw-araw. Walang malambot na tinapay sa mainit na kape. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kung sila, matigas na tinapay sila, ang prayer is mainit na kape. Kayang palambutin. Kapag kasi God na yung kumilos sa mga buhay nila. May mga pamilya niya ng mga beshi. May karma. Pag si God yung gumawa, ay wala silang kawala. Kaya dapat ipag-pray niyan. Literal. Huwag naman sabihin, sana makarma to. Hindi naman ganun mga beshi. Masyado naman tayong harsh. Ipag-pray natin yung mga isip nila, yung mga trabaho nila, na gawin nila ng maayos ng kasama si God. Kasi pag kasama nila si God sa lahat ng mga gagawin nilang trabaho, panalo yun. Siguradong magtatagumpay yun. At siguradong makaka-affect yun sa mga kasamahan niya. Kaya dapat lahat talaga ng tao nagpipray. Merong tiwala sa Diyos. Kasi yun yung nawala sa atin, kaya pinapadalhan na kung anong sakuna ng Diyos. Nakalimutan natin siya. So ano pa? Dapat daw may maayos na drainage. Linisin at palawakin ang mga kanal sa mga iba't ibang bayan, no? Ito ang example dito sa Occidental Mindoro, tulad ng San Jose at Mamburao. Yun, may halimbawa siya. Pero I'm talking, ito kinakausap ko yung lahat. Yung drainage natin, dapat malaki yan. Para manggaganito lang yung kaliit. Malaki dapat yan. Makapal yan. Kaya nga sa ibang bansa, tumatagal ng mga iba't sobrang matagal na panahon, di ba? Hindi sayang yung pera. Isang buhusan lang. Andyan agad. Sobrang tagal. Nandyan pa rin. Buhay pa din. At
Diba? Konting repair lang kailangan. Kasi doon mo binuhos. Para naman tayong nagmamakawan niya sa ibang bansa. Nabahaan kami, kailangan namin ng relief. Nakakahiya kayo. Hindi naman sa pag-aano ha, pero nakakahiya talaga. Kahit sabihin nilang, buong puso nilang ibinibigay sa atin yun. Tapos malalaman mo sa mga bulsa nila napunta, tapos yung binigay na bigas. Kasi I remember the last time na natumira ako sa Tumana, bukbuk na bigas yung natanggap namin. Which is hindi na makakain yun. Pero may binigay na bigas na malinis, na maayos. Tapos malaman namin ilang sakong bigas yung nasira. Saan? Nandun sa may... Kung saan kami nag-exercise. Nandoon. Sira. Bakit hindi binigay? Inantay nyo masira. Bakit hindi nyo binigay sa mga tao? Galing naman sa mga taxes nila yan. Nagtrabaho sila ng matagal dyan. Bakit hindi binigay? Tapos hinayaang masira. Makakain pa ba? Hindi na. Tinapon na lang. Nasayang. Dahil sa greediness, mga beshi. Nakalimutan nyo yung Diyos. Ano pa? Ano pang pwedeng solusyon? Flood control dam. Matibay na dam. Diba ang daming ang sabi flood control, gano'n, whatsoever. Ayusin ang mga dike at flooding sa tabi ng malalaking ilog. Kung pwede mo pang taasan yan, dagdagan mo pa. Gawin mo. Trabaho mo yan eh. Linisin mo yan. Tuwing may bagyo, lilinisin mo yan. Huhukayan mo yan yung ilalim yan. Para hindi mapuno yan ng mga basura na galing sa iba't ibang lugar. So, ganun talaga siya literal. So, ano pang pwedeng gawin? May tinatawag na nature-based solution. So, ano yung mga nature-based solution na yun, mga beshi? First, magtanim ka ng mga mangrove. Yan yung depensa na natural. So, bukod dun sa seawall, maglagay ka pa ng mga magtanim ka pa ng mga mangrove. Kasi dyan, pwede tumira mga isda dyan. Pwede tumira yung mga ibang dyan, mga ibang nakatira sa dagat, sa... Diba? Pwedeng makain ng mga tao. Ano pa? Reforestation sa kabundukan. Diba? Kung dati kinakalbo mo yung kabundukan, bakit hindi mo ngayon taniman? Diba? Kasi yun yung mga natural defense. Tapos kayo putol kayo ng puno, illegal lagi. Dapat napahirapan yan eh. Ano nangyari sa DNR? Dapat may matibay ang batas dyan. Lalo na kung alam nyo na ikapapahamak na maraming tao, libo-libong tao ang pwedeng mamatay. Ito na nga, nangyayari na, di ba? Marami nang lumubog. Kasi nadaan sa suhol. Hindi natin alam. Pwede, di ba? Pwede. So, ano pang pwede? Pagpapabawal sa pagkaingin, higpitan ang batas laban sa illegal na pagputol ng puno. Higpitan daw. Mga tipong, kung gusto mo magputol ng isang puno, magbayad ka muna ng 10 milyon. O bakit? Ilang buhay ba ang kailangang mawala? Ilang bahay ba at pamilya ang kailangan lumubog? Magbigay ka 10 milyon. Isang puno. Para makapagtanim uli ng marami ka. Minsan di kasi pinipeke nila yung dokumento eh. May nilalagyan yan sila sa loob. Mga something ganun. Mga heshi.
Yun, dapat din mga beshin, meron tayong early warning system, which is meron naman na tayo nun. Tapos, evacuation map, livelihood insurance, at yung ano mga beshin, no? Yun nga, yung pagpapatibay ng mga evacuation center. Magtayo ng permanenteng evacuation center na kayang sumalubong sa signal number 5. Kahit signal number 5 lang. Signal number 5 na hangin. So, dapat nakaseparate yan. Para dito sa tatlong lugar na to. O kung kaya, hanggang signal number 10, why not? Separate. Hindi sa school. Matibay. Yung may CR, mga besya. Maayos yung CR. Hindi yung nagkakakitaan kayo. Parang may nakita kong ganun. Ay, goodness. Hindi ko alam kung engineer ba yung gumawa. Paano niya ginawa kaya yung ano nun? Yung blueprint nun. Nag-isip ba siya? Parang binayapulot niya lang kung saan yung gumawa nun eh. No? Para, basta lang may magawa, basta lang may design. Magsi-CR ka, nagkakasilipan kayong dalawa. Tapos may dapat daw may evacuation map. O 'di ba? Paano yung ibang lugar, no? Gumawa daw ng malinaw na mapa ng evacuation ng madaling maunawaan ng mga residente sa bundok o sa baybayin. So dapat daw may ganun. Tsaka dapat daw merong livelihood insurance. Hindi yung kami magbabayad ng insurance na yun, dapat sa government yun galing. Bigyan ng murang crop insurance ang mga magsasaka at mangingisda para mabilis silang makabangon pagkatapos ng bagyo. So, I think tinutukoy dito yung tatlong lugar na to. Lalo na tong Occidental Mindoro. Yun una mga besya, solusyon ha, seawall. Matibay na seawall, hindi yung siwulan lang. Tapos hanggang tuhod lang yung nilagay. Pag seawall, pag protection, mataas na. Naalala nyo ba yung kwento ko sa inyo kahapon yung sa Japan? Dahil may discernment siya, nakita niya na isang araw, lulubog ang Japan. Lahat ng mga nandyan sa Japan, mawawala. Sasakyan, lahat, aanurin. Nangyari, di ba? Pinagtawanan siya ng mga tao kasi yung seawall na ginawa niya sobrang taas. Yung depensa, ilang milyon, i-search nyo sa YouTube. Ilang bilyon yung ginamit. Pinagtawanan siya ng mga tao. Pero wala namang mangyayari na ganyan. Pero may discernment siya. Nakita niya yung mangyayari sa future. Eh nung nangyari, doon nila naintindihan. Hindi man agad next year, hindi man sa susunod. Pero nangyari pa din. I think nung time na nangyari na yun, hindi na siya, wala na siya sa posesyon. Pero at least napatayo niya, nagawa niya. At nung nangyari yun, eto yung seawall nandito lang. Nandito lang lahat ng bahay ng sasakyan. Hindi sila nahulog dun sa kung saan man yun. Sobrang delikadong lugar. Hindi sila, yan. Diba? So tayo mga beshi. Tayo, kamusta ang Pilipinas? Ano, magpuputol ka ba ng puno? Magbayad ka 10 milyon bawat isang puno. Dapat daw pinapahirapan yung mga yan. Pananagutan mo yan sa Diyos, mga beshi. May mga pamilya ka, may mga anak ka. Yan ang magsasalo ng kasalanan mo. Sa ayaw at sa gusto mo. At yung mga generation yan. Hindi ikaw, matapang ka eh. Paano yung mga mahal mo sa buhay? Sa generation yan. Sila lahat. Mabuhay nila mamalasin dahil sa'yo. Ikaw yung may kasalanan kasi nalagayan ka. Di huwag kayong maniwala sa inyo at pinarating ko sa inyo. Walang problema. Huwag kayong maniwala. Darating ang araw lulubog tayo. Dahil hindi nyo sinunod yung pagpapatayo ng seawall na yan.
Yung matibay na seawall na yan. Hindi kayo nagpagawa ng flood control dam na sobrang laki, sobrang lawak. Ito pa nga lang signal. Anong signal ba to? 1, 2, 3? Lubog na. Grabe na yung naghihirap na yung mga subdivision. So, ayun mga beshi ha. Dapat maging disiplinado din tayo doon sa mga basura natin. Yung mga nagtitinda sa palengke po. Hello. Ha? Siyempre, dapat pagkalat mo, linisin mo. Itapon mo sa tamang basura, hindi yung niiwan mo lang dyan. Pwede mo naman baon sa lupa yan kung wala kang ano. Diba? So, ayan na mga beshi na. Yun lang yung gusto kong iparating sa inyo na your prayers and your faith really matters. Magdasal ka. Ipag-pray mo yung mga taong nasa paligid mo. Kailangan nila yun. Para magpadala sila ng mga tao na pwedeng tumulong sa'yo. Hi, Ate Che. So, ayun lang mga beshi, no. Kontrolado ng Diyos ang bagyo, ang mga dilubyo, ang mga, eto lahat na to. Kapag nag-pray ka sa Kanya. Kapag alam mo na siya yung magiging protection mo. So, nasa sa Kanya kung yung bagyong sineneng na yan, papapasukin niya yan dito sa bansa natin. Pero sabi sa Pag-asa, mayroon pa din daw na ilan-ilan na ulan. Diba? Yung buntot ni Pelo na tinatawag natin ngayong habagat. Nasa atin pa yan. Hindi man yan tuloy-tuloy pero babagsak yan sa mga susunod na araw hanggang sa August 23. Pero, your prayers and faith really matters. Huwag kakalimutan. Hawak ni God at kontrolado ni God yung lahat. Huwag mo kakalimutang magdasal. Sana mga beshi, may natutunan kayo sa aking sa pasensya na mga beshi, no. Sana medyo masungit ako. Gusto ko lang ipaalam talaga kung anong nangyayari sa atin. At kung anong pwedeng mangyari kapag patuloy natin ginagawa itong mga bagay na to. Huwag niyo antayin na dumating yung panahon na lulubog talaga tayo, literal, mas malakas sa undoy. Pag hindi tayo, hindi natin inayos yan, sisingilin tayo ng kalikasan sa ayaw at sa gusto natin. At iaalaw ng Diyos yan. Kasi masyado na tayong greedy. Masyado na tayong makasalanan. So, tandaan niyo yung dalawang utos ng Diyos mga beshi, Mahalin mo ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa mo. Una. Pangalawa, mahalin mo yung kapwa mo. Kung paano mo gustong mahalin ka. Siyempre, ingatan mo yung sarili mo. Kasi mahal mo yung sarili mo. Ganon din yung kapwa mo. So, dahil mahal mo yung sarili mo at paano mo gustong, papangalagaan mo yung buong lugar mo. Pagagandahin mo, magpapatayo ka ng seawall na kaya ang signal number 10. Yeah? Lilinisin mo yung ilog, tatanggalin mo yung basura. Yung mga ano dyan, yung mga galing sa bundok na mga putik, tatanggalin mo yan. Hindi lang basura tinatanggal, pati putik. Para lumalim yan. So, yun lang mga beshi. God bless sa inyong lahat. And naway maging okay kayo. And always pray and have faith kay God. Kasi siya lang talaga yung makakatulong sa atin lahat. Bye-bye and God bless. Ukay niya sa way na